Komentuhan natin tong part na to na si Erwin Tulfo ay dito sa earlier part ng impeachment ay tila baga nagkainitan ng konti sa pagitan ni Senator Erwin Tulfo, Senator Padilla, Senator Cayetano at Pangilinan. Dito kasi si Senator Robin Padilla nagkaroon siya ng kaunting manifestation with regards doon sa due process na according to him parang naargabyado siya kasi inaano siya daw ng kaibigan niya daw na si Ombudsman Boyeng Remulla. So ayun, nag-react si Erwin Tulfo dahil naaaksaya daw yung oras dito sa impeachment instead na mag-focus sa impeachment kay BP Sara, kung saan daw napupunta, tila na nagiging naaksaya daw yung oras kasi ginagamit daw yung impeachment para ipagtanggol lang sarili ng mga kapwa niya senador. At eto, nasoplak siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Paano yun? Sige, ito, panoorin natin. Let's go. Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen, this impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? O pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula. Okay, komento na tayo dito. Kasi paulit-ulit na lang siya dito ngayon, doon sa paulit-ulit, sino ngayon na nag-aaksaya ng oras? Paulit-ulit ka lang dyan sa sinabi mo which is, andali lang sabihin na pwede bang itigil na lang natin to kasi sa ibang araw nyo na sabihin yan, merong proper time. Pero ang daming beses mong inulit yung mga pinagsasabi mo dyan, Senator Erwin. At maidagdag ko, nagrereklamo ka sa oras na sinasabi mo nasasayang yung oras ng bakit? Pera ng taong bayan ibinabayad sa inyo para busisiin, para gawin kung ano man yung nararapat ninyong gawin dyan. Yung sa akin lang, Senator Erwin, huwag kang magreklamo kasi ilang oras lang ba kayo nagtatrabaho dyan?
Nag-uumpisa kayo ng alas 2, natatapos kayo ng alas 5. 3 oras lang nagrereklamo ka, Senator Erwin. Di ka ba nahihiya sa mga Pilipino? Ang mga Pilipino, nagtatrabaho ng 8 oras, magkano lang ang sweldo? Tapos ikaw, 3 oras ka lang dyan, 4. Pinakamahaba niyong oras dyan sa natatandaan ko, 5 oras. Nagrereklamo ka na? Parang ano naman ata yun, Senator Erwin. Kasi, tanong ko sa'yo, Senator Erwin, yung bang manifestation ni Senator Robin irrelevant dun sa issue? Hindi naman relevant naman. Bakit ko nasabi? Imbis na sana tuloy-tuloy ang impeachment, ang nag-iistorbo yung mga NBI at ombudsman sabihan mo yung mga NBI at ombudsman, natigilan na sila. Ginugulo sila, yung nanggugulo sa impeachment, hindi sila Senator Robin at si Senator which is kung hindi sila nanggugulo, dapat sana magtutuloy-tuloy yan. Ginugulo nila 'di ba? Kaso dito, kaso doon. Kung walang ganong kaso, kung walang nanggaganon, di sana tuloy-tuloy yan. Senator Erwin. Sige nga, tuloy natin. Pakinggan nyo kung paano siya binasag dito ni Senator Alan. Po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga... Paulit-ulit lang Pataas lang ng pataas yung boses, pero pare-pareho lang sinasabi. I-skip ko na nga. Doon na tayo sa part ni Senator Alan. Paulit-ulit lang siya dito mukhang tanga lang talaga Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you. I'm happy. You may proceed, sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Diba? Sobrang basag siya dito Yung, para sabihan ka ng it is useless to argue a legal point to a non-lawyer. Sakit nun, boss. Basag. Ang mahirap pa doon, ang masakit pa doon, ang ginamit sa iyo na salita, sarili mong salita. Kaya napaka na talaga. So, kumbaga parang yung nilalaro mong paputok sa mukha mo sumabog. Ay nako, Erwin Tulfo. Sige, tuloy natin. Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. Diba? Yun yung sinasabi ko kanina. Na wag mo sasabing irrelevant yun, Senator Erwin, kasi
Sila yung ginugulo. Hindi naman sila nanggugulo dyan eh. Hindi lang naman sila nagsasalita ng wala lang dahilan eh. Alam nga namang hindi nila depensahan yung sarili nila. Eh, kakasuhan sila eh. One day, baka baka magulat na lang tayo, wala na si Senator Alan dyan, inaresto na, or si Senator Robin. Kita-kita mo naman, inaaresto sila isa-isa eh. O, inuna na si Senator Jinggoy, sinunod si Marcoleta, tapos ngayon, si Senator Alan may issue pa yun tungkol dun sa SEA Games. O, pagka naikasa yung plunder case nun sa Sandigan Bayan, kahit na pag sinabi mo kasi yung plunder, walang bail yun. So, wala tayong magagawa, makukulong na din siya. O, pag kinulong siya, paano pa siya makapag-perform dyan? 'Di ba? Syempre, kailangan niyang idepensa yun sa sarili niya para somehow, mapigil kung ano man yung dapat mapigil. O, kung syempre papalag at papalag. Kasi alam mo naiintindihan mo eh. Palibhasa ikaw, Erwin, hindi mo naiintindihan. Ay nako pa. Nagkaroon tayo ng ganitong senador, no? O, kayo mga bumoto dyan, yan yung binoto nyo. Yan ang binoto nyo. Bihira kayo. Naglagay kayo ng ganyan senador. Bihira. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners. Weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa Salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang Salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya O, di ba? Yun yung sinasabi ko. Parang hindi importante sa kanila yung integrity ng judge, mga judge dyan. Ang importante sa kanila yung mapatalsik si VP Sara dyan. O, which is talaga namang halata naman yun eh, kahit i-deny nila eh. Yun ang gusto nilang mangyari talaga. Which is kung talagang susundin nyo, kung talagang yung ng impeachment, yung talagang essence ng isang impeachment, when we say impeachment court, dapat yan sa pagkakaintindi ko disclaimer po, hindi po ako, kasi wala po akong ibang kahit anong profession, hindi ako abogado, dahil natuto lang ako, kumbaga ito lang yung pagkakaintindi ko, hindi ko alam kung talagang tama ito, pero siguro sa akin logic na lang yung pinapagana ko dito, kasi kung sinasabi mo kung impeachment sa isang impeachment court, dapat, 'di ba? Dapat lahat kayong senador mag-a-act kayo as defense. Na parang defense ng ini-impeach. Ngayon, ang prosecutor dapat sila ay kukumbinsihin nila lahat ng senador diyan na dapat talagang i-impeach si VP Sara. Di ba ganun dapat? Hindi, yung mga action nito ni Senator Erwin, ni Senator Risa, ni Senator Tito Soto, ni Senator Lacson, at nung iba pa,
kitang-kita sa galaw nila na talagang na talagang wala man lang tayo makitang tanong na nagko-cross exam na paano mo mapapatunayan sa akin na ganito ganyan na yung confidential funds ganito ganyan. Wala akong nakitang ganun eh. Talaga tahimik sila kapag nagsasalita yung prosecutor, tapos yung defense lang ang nagko-cross exam. Tapos si Senator Alan Peter, si Senator Pia, si Senator Robin paulit-ulit. Tapos kayo diyan puro ganyan lang ang ginagawa nyo. Wala man lang kayong tanong doon sa sa prosecutor na dapat kayo yung doon kasi nga dapat i-convince nila ng prosecutor na ka-impeach si VP Sara. Then after that, magde-decide kayo kung acquit o convict. Ganun ang pagkakaintindi ko sa impeachment. Pero dito sa impeachment natin ngayon parang ganun. ang nag-a-act lang ng bilang isang senator judge, ang nag-a-act lang talaga tatlo lang, si Senator Robin, si Senator Alan Peter, Senator Pia. Sorry kung meron akong na-miss, no? Pero yun lang kasi yung mga napanood ko, palaging sila na lang ang scrutinize. 'Di ba dapat lahat sila ganun? Well, si Senator nagustuhan ko rin yung mga tanong ni Senator JB tsaka ni Senator Mark Villar. Kudos din sa kanila. Ganun dapat tatanungin niyo yung prosecutor. Walang ganun. Si Senator Risa nga nagkalat na yung day 1 pa lang na kinall out ni di ba, ni Senator Pia. Dapat nga si Senator Risa mag-inhibit na siya diyan kasi siya nagdeklara na siya na tatakbo siyang presidente. So merong ano ba tawag doon? Kalimutan ko na. Conflict of interest si Senator Risa diyan. Kasi syempre tatakbo ang presidente, ilalaglag mo talaga yung mga kalaban mo. So conflict of interest 'yon, 'di ba? Ay nako, it really doesn't make any sense na nandyan ka pa. Dapat mag-inhibit ka dyan, Risa Ontiveros. Ay nako po, Pilipinas, ano nangyari sa Pilipinas? Yung senador natin puro kengkoy. Ilan lang ang abogado sa mga senador natin? 4 lang ang senador. Senator Pia, Senator Alan, Senator Cheese. Meron dito napag-alaman ko si Kiko Pangilinan, graduate ng law pero hindi nag-practice, as well as Senator Amy Marcos, graduate pero hindi nag-practice. Kung puro ganitong senador natin, wala man ano na mangyayari sa Pilipinas? Wala na tayong hindi ay nako, wala na, hindi na normal talaga. Lagay tayo ng kengkoy dyan. Ilan senador na abogado? 4. Ang matino 2 lang. 3. Sorry sa iba. Si Bam Aquino nag-aaral pala. Akala ko abogado si Bam Aquino. Nag-aaral pa lang pala siya. 2 years na daw. Sabi, sana daw magpatuloy. Sabi ni Senator Alan. Sino ba? Wala man lang abogado, wala man lang tayong engineer, wala man lang tayong doktor na senador. Dapat may mga ganun 'di ba? Para mayroong magre-represent sa mga ganung field. Wala, senador natin puro kengkoy. Maawa naman tayo sa Pilipinas, mga kababayan. Maghalal naman tayo ng mga tamang tao diyan. Mga nilalagay natin puro kengkoy, artista, sikat. Pero no offense man kay Senator Robin, kahit si Senator Robin artista, sikat, okay naman so far. At least si Senator Robin ginagawa niya yung part niya as senator.
nire-represent niya yung mga kapwa niya Muslim, mga katutubo. Kitang-kita natin yun eh. Sinisiraan lang talaga sa social media si Senator Robin kasi insecure sila kay Robin eh. Kung totoosin, mas mahusay pa si Senator Robin kay Kiko Pangilinan para sa akin. Si Senator Robin talaga, ang puso niya, kahit na hindi siya nakapag-aral, pero yung puso niya talaga maka-Pilipino. Kaya hindi ko talaga masasabi ko pa rin si Senator Robin kahit hindi nakapag-aral, okay dyan. Okay siya as a senator. Ginagawa niya ang trabaho niya. Hindi kagaya ng iba dito, puro politika. Walang ya. Meron dyan yung dating PNP chief, si Senator Lacson. Senator Ping Lacson, ang ganda ng umpisa mo. Hindi mo sinustain. Anong ginawa mo? Paano ka sumikat dyan sa naging senador ka? Paano ka ba sumikat? Pinaliit mo ang tiyan ng mga pulis. Kung yun sana sinustain mo, ang ganda sana ng PNP. Ay, ang pulis natin ngayon puro bundat. Hindi makahabol ng kriminal. Meron akong nakita ng isang beses sa social media, hinahabol yung kriminal, nadapa pa yung pulis. Ano ba yan? Sana man lang meron tayong ganon, di ba? Oh. PNP ka eh. Senator Ping Lacson, hindi mo sinire-represent ng maayos ang PNP. Si Senator Bato, PNP, pero tingnan mo, dahil sa mga pangyayari, hindi niya magampanan yung trabaho niya. Ay nako, Pilipinas. Maawa ka po sa amin, Panginoon. Sana dumating ang araw na magising ang mga Pilipino na tila baga hindi nila nakikita yung mga nangyayari dito, at marami sa mga Pilipino walang pakialam. Nakakalungkot, walang pakialam ang mga Pilipino. At sana naman, kailan kaya magkakaroon ng pakialam ang mga Pilipino pag huli na ang lahat? Ay nako, maawa kayo sa mga anak nyo at sa mga magiging anak ng mga anak nyo, dahil sila magmamana ng Pilipinas na ito. Kaya ako nagkakaganito, yung tong channel ko na to, for entertainment to, kinonvert ko dito sa politika dahil hindi ko na matiis, hindi ko na masikmura ang mga pangyayari. Kaya mas pinipili ko na magsalita. Baka sakali makatulong ako sa mga kababayan natin na mga walang pakialam. Sana naman matuto tayo sa mga nangyayari ngayon, dahil pag hinayaan natin to, mabubulok ang Pilipinas. Mamanahin ng mga anak nyo, mga kaanak-anakan nyo. Kayo din, kayo mga troll kayo. Lahat kayo, pati yung mga troll dyan. Tanggap kayo ng tanggap ng pera na ibinabayad sa inyo. Hindi nyo naiisip na pagkatapos nyan, yung mamanahing Pilipinas na mga anak nyo, bulok na. Mga ay nako, nakakapagod.